Familiar ba kayo sa halaman na ito? Ito ang tinatawag na red button ginger. Bakit siya tinawag na red button ginger? Kasi nga, yung kanyang bulaklak nito, o tinatawag na inflorescence, ay kahawig ng butones. Yan. Tsaka pula siya. Yan. Tinawag na red button ginger. At isa to sa mga variety or species ng mga ginger family. Kaya naman tinawag siya na ginger. So, ang ating mga red button ginger ay isang ornamental plant. It is an outdoor plant also. And alam nyo ba, isa din ito na variety ng species na pwedeng gawing shampoo. Yan. Itong makatas niya dito sa kanyang inflorescence. This is not a flower. This is the flower, guys. Basta may flowers niya dito. Pero ito yung inflorescence niya. For today's video, ay isi-share ko sa inyo kung paano siya alagaan. So, meron ako napatubo dito. Ayan, niline up ko siya. Kung nanonood kayo sa aking vlog, di ba? Yung ating nakaraang vlog, dito tayo nagtanim. Di ba? Nagtanim tayo dito. Ngayon na, tumubo na sila. So, i-share ko naman sa inyo kung paano ko siya naalagaan when it comes here in indirect sunlight kasi may trapal siya dito, di ba? Pero mamumulaklak pa din siya. So, when it comes to sunlight requirement, mga ka-jungle, gustong-gusto nila ng full sun actually. Pwede din indirect, pwede din nasa lilim lang ng puno, sa ilalim ng ating mga puno. Kasi nga, itong mga ganitong halaman, they can tolerate both indoor and outdoor. Ang kinaganda dito sa ating mga ganitong halaman, hindi po siya nasusunog sa full sun. Kaya lang, kailangan nyo lang diligan araw-araw nito kasi very maintenance ang halaman na ito. Tsaka, kailangan nyo ititrim ang halaman na ito para hindi siya parang, ang tawag nito parang bushy tignan. Pero depende sa inyong pag-aalaga, diba? So, ang ating mga red button ginger, mga ka-jungle, according to my research, isa siyang herbal plant. Hindi ko lang alam kung anong specific na nakakagaling sa kanya, but we will do a research on that. So, when it comes to watering naman, every day, di ba, dinidiligan. Every day siya dinidiligan, mga ka-jungle, dahil outdoor plant po siya. Pero kung nasa loob naman ng bahay, if ever nasa loob ng bahay ating mga ginger plant, pwede niyong diligan twice a week or thrice a week. Depende sa soil niya. If ever tuyo na siya, doon na kayo magdidelay. When it comes to fertilizer, mabilis lang. Kahit hindi kayo mag-fertilize dito or pwede kayo maglagay ng mga organic fertilizer para mamulaklak ito, like mga rice water, di ba? Pwede yung idilig yan. Pangalawang hugas bigas. So when it comes to propagation, mga ka-jungle, o sa pagpaparami nito, very simple. So, maraming process. Pwede kayong kumuha dito sa kanyang mga inflorescence, yung mga spores, tinatawag na spores. Kasi wala naman itong seeds. Spores yung nanggagaling yung halaman nito. Pero sobrang matagal ang process. Pero kapag mag-propagate kayo dito sa mas mabilis na paraan, pwede kayong mag-cut here. Cut mo lang, itanim mo lang direct to lupa o direct to soil. And then, hali kayo and tingnan nyo naman, sobrang ganda. Para siyang mga philodendron yung kanyang mga dahon. Sobrang kinis. Yan. Diba? So, green talaga. Tsaka meron mga variegated na mga ginger button. So, kung itatanong nyo mga ka-jungle, mabili pa ba ito sa market, yung ating mga ginger plant? Actually, sa ngayon, dito sa amin, parang pinapamigay na lang ito kasi very common siya, diba? So, hindi naman sabihin na walang value, pero kung sa business ang pag-uusapan, hindi na po siya ata mabibili sa ating market. Depende na lang sa bibili kung gusto nila mag-collect ng ganitong plants kasi very common ang halaman na ito. Pero wag ka, sa mga landscaping garden, sinasama ito. Yung ating red button ginger, it's very simple plants, very common, and madali lang sila alagaan at paramihin. So, I really love them kasi kaya nga mayroon ako kasi I love green. So, that's it. Our common plants, our red button ginger. I hope may natutunan kayo na naman in today's video. And please share this video para makita din ang karamihan. And don't forget to like and share. And I will see you next episode because more plant
less stress.